Welcome to Stellar Network. Ako si Angelo, ang inyong bagong host. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Cynthia Carrion, umapela na tawaging Carlos si Yulo, Angelica Yulo, pumalag. Hiniling ni Cynthia Carrion, presidente ng Gymnastics Association of the Philippines, GP, na sanay gamitin ng media at publiko ang pangalang Carlos at hindi Kaloy kapag tinutukoy ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Ayon kay Carrion, mas kilala si Yulo sa internasyonal na komunidad bilang Carlos, kaya't mas naangkop na ito ang gamitin upang sumabay sa pagkilala sa kanya sa buong mundo. Internationally, he's known as Carlos, not Kaloy, din ni Carrion. Dagdag pa niya, mahalaga ang pagkakaroon ng konsistensya sa paggamit ng pangalan ng isang atleta, lalo na't siya ay kilalang-kilala na sa larangan ng gymnastics sa ibang bansa. Bagaman marami pa rin sa Pilipinas ang patuloy na gumagamit ng palayaw na Kaloy, kabilang na ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at ilang membro ng media, iginiit ni Carrion na ang pagkilala kay Yulo sa pandaigdigang komunidad ay dapat bigyan ng halaga. Samantala, hindi napigilan ng ina ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo na magbigay ng reaksyon ukol sa usapin. Ayon sa ilang ulat, si Angelica ay tila pumalag sa mungkahi ni Carrion tungkol sa paggamit ng pangalan ng kanyang anak. Naging mainit ang diskusyon online, lalo na matapos ang paglabas ng balita sa social media na may ilang netizens na pumapanig sa paggamit ng Kaloy, bilang ito ay mas personal at malapit sa puso ng mga Pilipino. Gayon din, may mga sumasang-ayon kay Carrion at naniniwala na ang paggamit ng Carlos ay mas nararapat lalo na't ito ang pangalan niyang ginagamit sa international stage. Sa kabila ng lahat ng mga usaping ito, hanggang ngayon ay wala pang opisyal na pahayag mula kay Carlos Yulo mismo tungkol sa kung ano ang nais niyang itawag sa kanya ng publiko. Nanatiling tahimik si Yulo sa usaping ito habang patuloy siyang nag-iensayo at naghahanda para sa mga darating na kompetisyon. Habang naghihintay ang publiko sa magiging pahayag ni Yulo, patuloy na naging paksa ng mga debate ang simpleng usapin ng pangalan na tila nagdadala ng mas malalim na diskusyon sa pagkakakilanlan at pag-unlad ng mga atleta sa pandaigdigang entablado. Matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Cynthia Carrion, presidente ng Gymnastics Association of the Philippines, GP, tungkol sa paggamit ng pangalang Carlos imbes na Kaloy para kay Carlos Yulo, bumagsa ang mga akusasyon mula sa netizens. Marami ang naglabas ng kanilang opinyon sa social media, kung saan inakusahan si Carrion na tila kinokontrol ang buhay at karera ng gymnastics champion, at pilit umanong nilalayo sa kanyang ina, si Angelica Yulo. Ayon sa ilang netizens, ang pahayag ni Carrion na dapat tawagin si Yulo bilang Carlos, sa halip na ang palayaw na Kaloy ay isa lamang hakbang upang patuloy niyang panghimasukan ang personal na buhay ng atleta. May mga nagsasabi na tila si Carrion ang nagdidikta sa imahe at mga desisyon ni Carlos Yulo, kabilang na ang kanyang pagkakakilanlan sa publiko. Parang lahat ng galaw ni Carlos, si Cynthia Carrion na ang may hawak. Pati pangalan, siya pa rin ang nagpapasya, sabi ng isang netizen sa Twitter. Ilang netizens din ang nagsalita tungkol sa umano'y pagkakalayo ni Carlos sa kanyang pamilya, partikular sa kanyang ina. Lumitaw ang issue na si Carrion di umano ay may malaking impluwensya sa mga personal na desisyon ni Carlos na nagresulta sa paglilimita ng kanyang komunikasyon kay Angelica. Nasaan na yung bond ni Carlos at ng pamilya niya? Mukhang palaging si Carrion na ang may hawak sa kanya, ani ng isa pang netizen sa Facebook. Samantala, nananatiling tahimik si Carlos Yulo sa mga usapin na nagbibigay ng impresyon sa ilan na posibleng totoo ang mga haka-haka. Sa kabila ng mga batikos, patuloy na ipinagtatanggol ni Carrion ang kanyang mga hakbang bilang presidente ng GP. Sinasabing ang kanyang layunin ay ang magbigay daan sa tagumpay ng atleta sa pandaigdigang entablado. Bagamat walang kumpirmasyon mula kay Angelica Yulo ukol sa issue, marami pa rin ang naghihintay ng kanyang reaksyon sa akusasyon ng netizens laban kay Carrion. Habang umiinit ang issue, mas lalong nagiging malinaw na hindi lamang ang tagumpay ni Carlos sa gymnastics ang sinusubaybayan ng publiko, kundi pati na rin ang kanyang mga personal na relasyon at pagpapatakbo ng kanyang karera.
Cynthia Carrion, umapela na tawaging Carlos si Yulo, Angelica Yulo, pumalag. Hiniling ni Cynthia Carrion, presidente ng Gymnastics Association of the Philippines, GP, na sanay gamitin ng media at publiko ang pangalang Carlos at hindi Kaloy kapag tinutukoy ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Ayon kay Carrion, mas kilala si Yulo sa internasyonal na komunidad bilang Carlos, kaya't mas naangkop na ito ang gamitin upang sumabay sa pagkilala sa kanya sa buong mundo. Internationally, he's known as Carlos, not Kaloy, din ni Carrion. Dagdag pa niya, mahalaga ang pagkakaroon ng konsistensya sa paggamit ng pangalan ng isang atleta, lalo na't siya ay kilalang-kilala na sa larangan ng gymnastics sa ibang bansa. Bagaman marami pa rin sa Pilipinas ang patuloy na gumagamit ng palayaw na Kaloy, kabilang na ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at ilang membro ng media, iginiit ni Carrion na ang pagkilala kay Yulo sa pandaigdigang komunidad ay dapat bigyan ng halaga. Samantala, hindi napigilan ng ina ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo na magbigay ng reaksyon ukol sa usapin. Ayon sa ilang ulat, si Angelica ay tila pumalag sa mungkahi ni Carrion tungkol sa paggamit ng pangalan ng kanyang anak. Naging mainit ang diskusyon online, lalo na matapos ang paglabas ng balita sa social media na may ilang netizens na pumapanig sa paggamit ng Kaloy, bilang ito ay mas personal at malapit sa puso ng mga Pilipino. Gayon din, may mga sumasang-ayon kay Carrion at naniniwala na ang paggamit ng Carlos ay mas nararapat lalo na't ito ang pangalan niyang ginagamit sa international stage. Sa kabila ng lahat ng mga usaping ito, hanggang ngayon ay wala pang opisyal na pahayag mula kay Carlos Yulo mismo tungkol sa kung ano ang nais niyang itawag sa kanya ng publiko. Nanatiling tahimik si Yulo sa usaping ito habang patuloy siyang nag-iensayo at naghahanda para sa mga darating na kompetisyon. Habang naghihintay ang publiko sa magiging pahayag ni Yulo, patuloy na naging paksa ng mga debate ang simpleng usapin ng pangalan na tila nagdadala ng mas malalim na diskusyon sa pagkakakilanlan at pag-unlad ng mga atleta sa pandaigdigang entablado. Matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Cynthia Carrion, presidente ng Gymnastics Association of the Philippines, GP, tungkol sa paggamit ng pangalang Carlos imbes na Kaloy para kay Carlos Yulo, dumagsa ang mga akusasyon mula sa netizens. Marami ang naglabas ng kanilang opinyon sa social media, kung saan inakusahan si Carrion na tila kinokontrol ang buhay at karera ng gymnastics champion, at pilit umanong nilalayo sa kanyang ina, si Angelica Yulo. Ayon sa ilang netizens, ang pahayag ni Carrion na dapat tawagin si Yulo bilang Carlos, sa halip na ang palayaw na Kaloy ay isa lamang hakbang upang patuloy niyang panghimasukan ang personal na buhay ng atleta. May mga nagsasabi na tila si Carrion ang nagdidikta sa imahe at mga desisyon ni Carlos Yulo, kabilang na ang kanyang pagkakakilanlan sa publiko. Parang lahat ng galaw ni Carlos, si Cynthia Carrion na ang may hawak. Pati pangalan, siya pa rin ang nagpapasya, sabi ng isang netizen sa Twitter. Ilang netizens din ang nagsalita tungkol sa umano'y pagkakalayo ni Carlos sa kanyang pamilya, partikular sa kanyang ina. Lumitaw ang issue na si Carrion di umano ay may malaking impluensya sa mga personal na desisyon ni Carlos na nagresulta sa paglilimita ng kanyang komunikasyon kay Angelica. Nasaan na yung bond ni Carlos at ng pamilya niya? Mukhang palaging si Carrion na ang may hawak sa kanya, ani ng isa pang netizen sa Facebook. Samantala, nananatiling tahimik si Carlos Yulo sa mga usapin na nagbibigay ng impresyon sa ilan na posibleng totoo ang mga haka-haka. Sa kabila ng mga batikos, patuloy na ipinagtatanggol ni Carrion ang kanyang mga hakbang bilang presidente ng GP. Sinasabing ang kanyang layunin ay ang magbigay daan sa tagumpay ng atleta sa pandaigdigang entablado. Bagamat walang kumpirmasyon mula kay Angelica Yulo ukol sa issue, marami pa rin ang naghihintay ng kanyang reaksyon sa akusasyon ng netizens laban kay Carrion. Habang umiinit ang issue, mas lalong nagiging malinaw na hindi lamang ang tagumpay ni Carlos sa gymnastics ang sinusubaybayan ng publiko, kundi pati na rin ang kanyang mga personal na relasyon at pagpapatakbo ng kanyang karera. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.